Magandang umaga mga ka-tortoise. Isang mapagpalang araw sa atin. Maganda ang panahon ngayon, mainit. Maganda ring panahon para makapagsukuli ang ating si Ugway. Ugway. Para na namang nagulat. Medyo bumigat-bigat na uli. Siguro nasa 1 kilo na ito mahigit. Kaya paglalakadin ko muna maya-maya dito sa amin para kasi medyo magtatanghali na rin. May handa na rin yung kanyang pagkain. Kumbaga, kailangan muna niya makapaglakad-lakad para mahugog yung katawan niya. Kumbaga, may labas niya yung mga dumi sa katawan bago siya kumain. Kaya, samahan niyo ako, paglalakadin natin siya muna. So, mga ka-tortoise, bago ko pala siya paglakadin, si Ugway, naisipan ko munang sukatin ang kanyang size ngayon. Kumbaga, yung kanyang length para may record natin, tsaka yung kanyang weight. So, kumuha tayo ng metro ngayon. Ang sinusukat sa kanila ay yung shell, yung kanilang dibdib. Kaya talagang pag sinusukat sila, kailangan binabaliktad. So, napakita ko na nga sa video. So, mga tortoise, ito si Ugway. So, sukatin muna natin yung kanyang haba. Pag sinusukat, talagang binabaliktad sila. Huwag lang ganun katagal. Kasi ang sinusukat sa kanila ay mula dito, sa tip nito, hanggang sa tip nitong kanilang sa dibdib. So, ngayon, susukatin natin gamit ang metro. So, si Ugway ngayon ay nasa 6.5 inches na. Malaki na talaga si Ugway. 6.5 inches. So, ngayon, titimbangin naman natin siya gamit itong ating digital na timbangan. Kapit lang natin yung battery. Tinatanggal ko kasi yung battery kasi minsanan ko lang itong magamit. Kaya baka kasi masira kapag nakakabit yung battery niya. Kaya mabuhay. Isang battery ang papalit natin. So yun mga ka-tortoise, ayan na, nakasiro na, nabuhay na. Nalagyan natin si Ugway ngayon. Nung huli ko siyang tinimbang, 990 grams. Ngayon, ayun, talagang mahigit 1 kilo na. Sa loob lang ng 2 linggo, 1,010 na. Talagang lumaki na si Ugway. Kailangan lang natin itong record para kumbaga, namomonitor natin yung bilis ng kanilang paglaki. So, ito guys, Ugway. Medyo napuna ko lang nung binaligtad ko siya. Ito. Medyo concern lang. Parang nabasag yung tip ng kanyang shell. Ngayon ko lang yan nakita. Hindi ko malaman kung bakit yan nabasag. Hindi naman siya nagpapatak. Pero nakadugsong pa naman. Kaya naman baka mag-heal pa rin yan. Say hi, Ugway. Paglalakadin natin siya sa labas at baka nagagalit na ito. Gutom na. Paglalakadin muna natin. So yan mga ka-tortoise, sinusok muna natin si Ugway dito sa kanyang tray na may tubig na kalahati na kanyang shell. Yung soak at basking sa init ng araw, yan tumutulong sa kanila para makapag-develop sila ng calcium sa katawan, saka na rin para sa kanilang digestion. So mga 15 minutes ang ilalagay dyan, tapos papaglakadin natin siya.
So ito na mga ka-tortoise. Paglalakadin lang natin si Ugwe. Para medyo mahugog yung kanyang katawan. Kumbaga makapag-digest siya ng ayos. Makapagpupo. Yun, although nagpupunan mo siya kanina. Ini siya. Ayan si Ugwe. Haya lang natin siyang maglakad. Siguro parang tingin ko gusto na niyang magpahinga kasi yan, naghahanap na siya ng mga masusuotan. Yung behavior kasi ng tortoise yun na kapag naghahanap na sila ng pwesto, madilim na lugar, gusto na nila magpahinga. So yun mga ka-tortoise, nandito tayo sa labas ng bahay. Yun, naglalakad si Ugwe. Maya-maya papasok ko na siya ng konti, mangunguha lang tayo ng pagkain niya. So mga ka-tortoise, pinasok ko na muna si Ugwe. Mukhang gutom na talaga kasi nangain na naman ng bato. Yun talaga yung mga problema sa kanila kapag kaya kailangan laging bantay. So mangunguha lang tayo muna ng pagkain niya dun sa ating maliit na farm. Tapos bibigyan natin mamaya sa kanya. So mga ka-tortoise, ito, mangunguha tayo ng dahon ng mulberry. Kinakain to ng tortoise natin. Wala tayo siguro ng mga dalawa lang. Ito yung mulberry na kinuhanan ko nung stem para gawing bonsai. So mamaya papakita ko sa inyo sa isa nating channel. Ito, makuha rin tayo ng mga dahon ng kamote. Hindi naman kailangan yung talbos. Kahit yung mga dahon lang na dahon din na malalaki, hindi kailangan yung talbos. Kinakain naman ng tortoise yung mga gantong dahon na malalaki. Talbos ng kamote. Ito yung palaging diet ni Ugwe. Kasi ito yung kumbaga ito yung available dito sa amin. Total, ang dami naman niya. Siya din ibibigay natin. Pero yung pagkain ni Ugwe, kasama din natin yun ng pellets. Ayan, makapanguha na tayo. So, babalik muna natin ito doon sa loob, hugasan, tapos ay papakain na natin kay Ugwe. So, mga ka-tortoise, ito yung dahon na kinuha kong pagkain ni Ugwe. Hugasan lang natin kasi baka may mga natitirang mga insekto dito sa likod. Medyo mahirap kasing ipakain sa tortoise natin yun kasi baka mamaya magkasakit, yung mga mouth rot. Ganun, hugasan lang natin para lang matanggal yung mga kung ano mga insekto pa yung natitira dito. So pagkahugas naman, yung sa iba kasi hinihimay pa nila, yung sa akin talaga hindi na. So ito, nakaprepare. Meron nga rin pala akong mga dalang dahon ng Pechay Bagyo galing doon sa farm sa Kabinti, sa The Big Leaf Farm. Ipapakain din natin sa kanya yun. So ka-tortoise, magagawa tayo ng pagkain ni Ugwe gamit yung mga nakuha nating mga dahon at saka itong kanyang feeds, yung pellets, masuri pellets, tapos yung ating Pechay Bagyo, yung talbos ng kamuting baging, lettuce, tsaka dahon ng mulberry. Ito yung mga paghahalo-haloy natin para may pakain sa kanya. Siyempre, pag nilagyan natin ng pellets, lalagyan din natin ng calcium. Kailangan nila to, calcium supplement para sa kanila. So, gagawa lang tayo. Papakita natin kung paano. So, ito mga ka-tortoise, nagawa na tayo ng pagkain ni Ugwe. Ito, meron ditong dahon ng mulberry. Tapos Pechay Bagyo itong kasunod. Tapos ito kamuting baging. Tapos lettuce. Ito yung kanyang pellet. Masuri pellets. Ayan na si Ugwe, nakabang na.
yung pellets, tsaka nilagyan natin yung mga kulay puting yan, yan yung Repticalcium without D3. Yan ay tulong sa kanila, supplement. Kumbaga, yung katawan naman ng tortoise, kusa naman nagpo-produce ng calcium yun. Kumbaga, tulong lang sa kanila yan para hindi sila, kumbaga, magkulang sa calcium. So, ipapakain na natin sa kanya todo sa loob, sa kanyang bahay. Tortoise, ito na si Ugwe. Papakain nila natin. Ito yung kanyang simpleng setup. Kaya lang natin siya, kakainin na niya yan. Mamaya, lalagyan na lang natin siya ng tubig pagkatapos. Medyo nahihiya lang yan pag may nakatingin. So, hayaan na lang natin muna siyang kumain. Ayun, kumakain na si Ugwe. Ano naman, talagang inuuna lang niya yung mga feeds tsaka yung calcium. Kumbaga para din siyang tao. Minsan ulam lang ang gustong kainin. So kaya lang muna natin siyang kumain. Mamaya babalikan na lang natin. Ayun mga ka-tortoise, ay soak at bash na natin si Ugwe. Napaglakad na rin natin tsaka napakain na rin natin. Yun lang naman yung routine nila. Tapos matutulog sila ngayong tanghali. Mamayang mga bandang alas 3 ay paglalakadin uli natin siya. Tapos matutulog na uli siya ng bandang alas 5 ng hapon. Yun lang naman yung daily routine ng aking tortoise, si Ugwe. Kaya kumbaga yun lang yung palagi niyang ginagawa kada araw. Kahit tulog, kumbaga. So yun lamang muna ngayon sa video na to. Salamat sa inyong panonood. Siguro sa mga susunod na video ay iwawax ko naman yung kanyang likod kasi medyo pumuputi na. Kumbaga nawawala na yung kintab. Meron naman akong tortoise wax na ginagamit dyan. So salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.